Hey, what is up mga bis? So for this video, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa stability ng floating bodies. Let's go! Basically, ang mga floating bodies na tinutukoy dito sa topic na to ay yung mga nagfo-float, yung mga lumulutang na mga bagay-bagay sa tubig or siguro sa karagatan. So usually yung mga problems dito is nagpo-pertain yan sa mga boat na andon sa ating or boat or barges. Maraming barges. Maraming boat doon sa ating body of water. So mini-measure natin kung for example lang naman kung ito yung boat natin, yan yung boat natin, tas ito yung water level, gaano ka-stable yung ano natin, yung boat natin. So, ang tanong ngayon is, stable to what? So, ano ba kasi yung pwedeng mangyari kapag yung boat natin is na ganito? So, because of different loadings or tilt, due to tilting, siguro pwedeng mag-tilt yung boat or due to waves or due to due to something else factor there, weights or sa irregularities ng boat natin, yung pwede kasi mangyari sa boat natin is pwede yung maging unstable. Unstable, ibig sabihin gumagalaw-galaw yan, pwede yung tumaob ng pagganon, o diba? Or pwedeng tumaob rin ng paganto. Okay, so to understand that further, meron akong kinuhang Google picture dito sa Google. Kaya Google picture, diba? Funny. Okay, so dito mga bis, kung makikita natin, this is our boat. Okay, so maganda rin kabisado niyo yung mga terminologies na to because lumalabas din to sa exam. Okay, alam niyo naman yung trend ng exam natin ngayon. After 3 or 4 years, magiging half na yan. Half terms, half problem solving. So, ayun, sabay sa trend, mga bubuyog, di ba? So, ito, kapag ito yung boat natin, yung tawag kapag umiikot yung boat natin along sa longer longitudinal axis, ito is called rolling. Kapag iikot siya dyan, ang tawag doon rolling. Okay, so imagine nyo lang yung boat na to is parang magro-roll siya under its longer length or longer axis. So yung tawag doon rolling. Ngayon, kapag ito yon, iikot siyang pag ganun. Ngayon, kapag iikot yung ating boat, kapag maging unstable siya, iikot siya dito sa shorter axis or shorter length ng ating boat, ang tawag doon is pitching. So, nung nag-aaral ako, nung re-review ko to, yung palatandaan ko kasi sa pitching is, 'di ba, kapag nagpi-pitch ka, 'di ba, alam niyo ba yung seesaw? 'Di ba ito yung seesaw? Yan. Tapos na-try niyo ba yung maglagay kayo dito ng kung anong object, tapos bigla kayong tatalon dito? 'Di ba kapag tatalon kayo dito, parang magiging siya, ipipitch na yung bato na yun, so titilapon yon. So ayun, yun yung palatandaan ko sa pitching. So does that make sense? Pero ganun yung pagkakaintindi ko dito. So palatandaan lang sa word na pitch. So makikita nyo, ganun rin yung mangyari dito. So kapag mag-fail man, for example, ito yung boat mo, no? Ito yung boat mo, yan. For example lang naman, ito yung boat mo, diba? Kapag mag-fail yan, ito tataob yan. So, ito yung tubig, no? Tubig yan. Tataob yan doon. Gaganon siya. Okay, so kapag ganon yung pagtaob niya, parang yung long bumaba, ang tawag doon pitching. So, kung makikita nyo dito, iikot siya at this part. Okay, so rolling, pitching. So, huwag nyo kakalimutan yan. Tapos, meron din tayong tinatawag na yaw. Yaw naman is nag-rotate siya. So, parang umiikot lang siya dito sa axis now. So, basically, umiikot lang siya. Okay, so yun yung mga pwedeng mangyari in terms of rotation. Kapag umiikot siya, nag-roll siya, nag-pitching siya, or nag-yaw. So, yun yung mga terms doon. Now, ano naman yung tawag sa movements niya na paharap, palikod? Yung tawag doon is surge. Surge, okay? Surging. Ito, nakulang lang yan. S-U-R yan. Surge. Now, yung tawag naman kapag it is moving side to side, ang tawag doon is sway. Okay? Tapos yung tawag naman kapag nag-move siya up and down, ang tawag doon is heave. Okay? So, wag niyo kalimutan yun. Surge, sway, heave. So, ito, another example ng tatlong rotation. So, dito, rolling. Napakita ko yung kanina, di ba? Tapos, meron tayong pitching, pag ganyan. Tapos, meron tayong heaving. It goes up and down. Okay? So, I hope clear yon mga bis, no? So, ayun, balik tayo sa concept ng dito. Okay, so, ano ba yung nangyayari? Ano ba usually yung mga setup sa problem solving dito pagdating sa board exam? Okay, so pagdating sa board exam, yung usually na mangyayari dyan,
magbibigay siya ng shape ng ating boat. Okay? So, usually, yung binibigay naman na shape is, pag titignan mo sa top view, yung boat na binibigay niya is, most of the time, kasi board exam wise naman yan, may practical naman yung board exam, ano yan? Rectangle. Okay? So, pag titignan mo sa top view, ito yung length niya, ito yung width. Okay? So, yan yung parang top view ng boat natin. So, titingin tayo, for example, kunwari, dito tayo, titingin tayo sa view na to, so makikita natin yung width na yan. So, drawing ko yung boat na yan dito. Okay? So, kunwari, yan po yung ating boat. So, itong puti, yan yung ating tubig. Okay? So, i-designate natin dito yung mga parameters na kailangan natin. So, kung ito yung boat natin, mga bisno, yung part na to, from here, papunta dito, nakasubmerge yan, okay? Nakasubmerge yan sa tubig. So, ngayon, yung center ng cross-section na yan, yung center ng volume displaced, di ba? Ito kasi yung volume na dinisplace ng, yung ito, markahan ko lang red. Yung volume na to, yan, yung volume na to, yan yung volume na dinisplace ng ating, volume ng fluid na dinisplace ng ating boat. Okay? Tama ba? Yes, tama. So, ang center ng volume of the fluid displaced is we designate that as BO, or the center of buoyancy. Yeah, that is called the center of buoyancy. BO is center of buoyancy. Okay, nice one. Ngayon, aside from BO, aside from this point, BO, ano pa ba yung mga ibang points na pwede natin consider dito? So, yung ibang mga points na dapat i-consider dito is yung ating G. Okay? So, ano naman tong G? G is the center of gravity. Okay? Joke lang. G is the center of gravity. So, itong G, pwedeng above BO, pwedeng below BO. So, depende na yan. Kasi di ba yung center of gravity is kung saan nakalagay yung center of mass ng buong boat. So, ito yung G naman na to, ibibigay yan sa given. Like, for example, it is 5 meters above the bottom of the ship, above the bottom of the boat. So, ibibigay naman tong G. Itong BO, usually hindi to binibigay. So, dapat alam nyo hanapin yan, which is basically yung gitna or yung center ng volume of the fluid displaced. So, hatiin nyo lang to sa gitna. Yun. Usually, yan doon yung BO. Okay? So, G is the center of gravity. Okay, so aside dito sa dalawa, ang ating pangatlo na dapat nating malaman is yung M. Okay, so ano naman tong M? M is designated as the meta center. Okay, so ano ba tong meta center? So basically, ayan, for now, tanggapin nyo muna, okay? Mamaya, mas maintindihan natin yan ng mas maigi. But for now, itong boat kasi natin, when our boat is perfectly horizontal, we expect that these three will align, di ba? The stars will align. So, parang tatlong stars yan, nag-align silang tatlo. So, we can say na they lie on a vertical line. Ayan. Okay, so, from this concept, ano yung mga sinosolve ba when it comes to the board exam? Okay, so, basically, yung unang pwedeng ipahanap dito is, ano ba yung location nitong M, di ba? Kasi, yung center of buoyancy, masosolve natin yan, di ba? Alam natin na gitna lang yan ng height na to. Ngayon, yung center of gravity, ibibigay yan ng problem. Kasi, very strenuous naman kapag ipapasolve pa yan sa'yo, di ba? So, ibibigay yung location yan. Like, for example, 5 meters above, gano'n. Now, yung M, di natin masasabi kung saan yung location yan instantly. So, there's a formula we can use to solve for M. So, the location of M. So, what is that formula? So, that formula is a formula of wow, kala mo naman excited malaman. Yan yung formula is the formula of MBO. Okay? So, bakit ito yung formula MBO? Kasi, yung MBO is the distance from BO papuntang M. So, basically, if malaman natin kung ano yung distance from BO papuntang M, di malalaman natin yung location ng M. Okay? So, ayun. So, MBO. Parang yun kasi yung designation ko dito. Okay? So, MBO, ano yung formula nito? Ang formula nito is I, moment of inertia divided by the volume of the displaced fluid times cosine theta. Okay. So, i-analyze natin tong formula. First, meron tayo ditong moment of inertia. Okay, moment of inertia I.
So, kung iisipin natin, if ever lang, so kung, so try nating pirapirasuhin itong formula kung ano ba yung ibig sabihin ng mga yan. Let's start first with the I or the moment of inertia. So, itong moment of inertia, alam naman natin yan, base height Q over 12 kapag rectangle, and most probably, rectangle din naman yung ibigay if board exam wise yung usapan, di ba? Pero yung tanong, saan dito yung base? Saan dito yung height? Okay. Now, today, ngayon, ano yung gagamitin nating base tsaka anong gagamitin nating height, di ba? Para tama yung sagot natin. Okay, so ngayon, babalik yan sa napag-usapan natin kanina. So, balik tayo dito. Ano ba yung tinatanong ng problem? Yung tinatanong ba ng problem is with respect to rolling or with respect to pitching? Okay. So, if with respect to rolling, pag ganon, then, let's say for example, rolling, no? For example muna, let's say rolling. Kapag rolling yan, ang base natin, so, di ba kapag rolling, top view to, di ba kapag rolling, ganyan yung ikot niyan? Gets ba? So, kapag ganyan yung ikot niyan, then we can therefore, say na ito yung base, 'di ba? Ito yung magiging base and yung magiging height is yung length na to, 'di ba? So kapag nalilito kayo sa part na to, yung always na palatandaan ko kapag ano yung base, anong height, given the direction of the moment is bumabalik ako sa concept ng singly reinforced beam. 'Di ba yung SRB natin, yung beam natin is ganyan, 'di ba, guys? Tapos kung ito yung axis, 'di ba, due to loading, ang magiging moment niyan is pag ganon. So, ito lang yung template ko. So, kapag yung moment na to is nag-act sa axis na to, ito palagi yung base, ito palagi yung height. So, parang yung nangyari dito, parang binaliktad ko lang, di ba? Dito yung ikot. So, ibig sabihin, dito yung base, dito yung height. So, gets ba? So, ayun, try na lang i-template to sa utak nyo. Tapos, i-drawing nyo kung ano yung paano umiikot yung pinapaikot nyo. Basta wag nyo siyang paiikotin, guys. Wag ganun. Woo! 11 years! Ayun. So, yon, gets na yon, alam nyo na yan, di ba? Mga bubuyog tayo eh. Yan. So, kapag rolling, in terms of rolling, ito yung base, ito yung height, di ba? Now, what if in terms of pitching naman? Kapag in terms of pitching, di ba? Tignan natin ulit yung pitching. Di ba yung pitching, guys, pag ganun siya, dito siya iikot, di ba? So, kung doon iikot, ibig sabihin, kapag pitching, dito yan iikot. Tama. So, ito yung base mo, ito yung height. So, I hope gets yun, ha? Okay, so ngayon, balik tayo sa tanong. Diba, yung tanong ko is, ano yung I na gagamitin natin? So, depende yan sa tanong kung yung tinatanong is rolling or pitching. Ngayon, what if hindi sinabi kung rolling yan or pitching? So, yung default na gagawin natin, mga bis, is yung, yung default na gagawin natin is, titignan natin siya sa pinaka-critical condition. Ganoon naman palagi pag sa design, 'di ba? Pag sa design, tinitignan natin siya sa pinaka-critical na condition. So, ano ba yung pinaka-critical na condition? So, ayun, logic lang, guys. Isipin nyo, ano ba yung mas critical na mangyari sa dalawang to? Ano ba yung mas higher chance na mag-fail sa dalawang to? Rolling ba or pitching? 'Di ba rolling? Parang ang liit ng probability na magkaroon ng pitching as compared sa probability na magkaroon ng rolling, 'di ba? Tama, 'di ba? So therefore, we can now agree na ang ating critical condition is due to rolling. Pag ganon, okay? Wherein this is our base and this is our height. Okay, so i-discuss na natin. Yung I na gagamitin natin is depende sa tanong. Kapag rolling ba yan or pitching. Kapag hindi sinabi, is yung critical condition which is rolling. Okay, so I hope we all intersect on the same point of intersection. On the same page, okay? Ayan. Next, so okay na tayo sa I, no? I, okay. Next, punta na tayo dito sa VDF or the volume of the displaced fluid. Basically, mga bis, ang volume of the displaced fluid is this volume, di ba? We get this area, kung ano yung area niyan, tapos i-multiply natin sa length. So, actually, so volume lang talaga. Kung ano yung volume na nakalubog, yan yung ibig sabihin niyan. So, compute for the volume of this na yung nakalubog na yan. Nakalubog lang na part, ito lang. Then, yan na yung VDF. So, ayun, do unit consistency, okay? So, kapag yung unit mo dito is in meters, dapat in meters din dito. So, ayun, share ko lang. Okay, next. Meron tayong ditong cosine theta. So, ano tong cosine theta?
So itong cosine theta mga bis is yan yung angle of tilt ng ating boat. Okay, so let me draw here another example. Ayan, angle of tilt. So punta na tayo sa angle of tilt. So for example, yung boat natin is nakaganon, 'di ba? If mapapansin nyo guys, yung boat natin is naka-tilt na siya ng konti, hindi na siya sentro, 'di ba? So yung angle of tilt na yan is with respect yan guys sa vertical, okay? So yung theta na to is ito, okay? So for example, okay. So yung theta natin na yan guys is with respect to the vertical. Yan po yung angle of tilt na tinatawag natin. So kung ano yung value ng angle of tilt, din isalpak natin dito. So ayun, in degrees dapat yan guys, in degrees dapat yan. Okay, ngayon yung tanong. So kapag dito sa first na drawing natin kung saan almost horizontal siya, so ibig sabihin kapag horizontal, yung angle of tilt natin ay 0. So kapag i-simplify natin yan, ano ba yung value ng cosine 0? Cosine 0 guys is equal to 1. Okay? So, itong formula natin, pwede natin itong masimplify if no tilt. If no tilt, ang formula na to can be simplified further as I or the moment of inertia divided by the volume of the displaced fluid. Okay? So, I hope gets yun mga bis, no? Actually, merong mga derived formulas dito for rectangle, for different shapes, pero I would not recommend that. Mas maganda pa rin itong general formula kasi kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon yan, buhay na buhay ka kapag ito yung gamit mong formula. Diba? So, yun yung turo din sa amin nung nagre-review ako sa review center namin. Maximize. Hanap ka ng formula na kaya lahat ng problem. Hindi yung formula na problem specific siya. So, ang daming i-memorize sa board exam, kaya bawasan mo yung kailangan mong i-memorize. Yun lang yun. Okay? So, ayan. Let's go back to the topic. Okay. Ngayon, ito yung case, no? Ito yung case na no tilt. So, ano naman yung mangyayari dito sa ating mga designations kapag meron na tayong angle of tilt? Okay, so pakita natin dito. So, same pa rin, yung boat na to rin yung i-exemplify natin. Pero, let's say, kunwari, bumangking lang siya ng konti. Ayan. Yun. Kunwari, bumangking lang siya ng konti. Yung water level natin is andito. Dapat mas mababa siya kasi nga ganyan. Okay. Pag-tilt man yung boat natin due to unforeseen conditions, environmental, or siguro nagkalug-kalug yung mga karga dito sa boat na to, nag-tilt yan. Ano yung mga mangyayari? Ano yung mga bagong mangyayari? So, first, balik tayo ulit. Dapat may designate natin yung tatlong to, yung BO, G, tsaka M. So, yung BO natin mga bis, hindi yan magbabago. Yung location ng BO na to, same pa rin kahit i-tilt mo yan. So, let's say, yung initial condition is andito, igaganyan ko siya. Yung location ng BO na to, which is nandito, same pa rin siya, okay? Same pa rin. Parang tinilt mo lang siya, andito pa rin yung BO, hindi yan magbabago. Okay, next, yung G, yung center of gravity. Itong center of gravity, mga bis, hindi rin yan ulit magbabago. Kung saan yung location yan, parang i-adjust mo lang sa pag-tilt niya. So, parang andito pa rin yan. Okay, so punta na ngayon tayo sa M or sa meta center, di ba? So, kapag kapag perfectly horizontal, walang tilt, actually basta above lang ng yung location ng M is vertically above sa line, perpendicular line ng G tsaka BO. Pero actually, yung tamang definition yan is andito. So, kinapi-paste ko na lang para anuhin natin, pirapirasohin natin kung ano yung ibig sabihin ba ng meta center na yan. So, the meta center is defined as the point at which a vertical line through the heeled center of buoyancy crosses the line through which the original center of buoyancy. Okay? So, kung mapapansin natin, yung mga pinagsasabi niya, di ko rin gets yan pero isa-isahin natin. Sabi niya, meron tayong center of buoyancy, tapos meron tayong heeled center of buoyancy, tapos meron din tayong original center of buoyancy. So, ano tong dalawa? So, yung original center of buoyancy, yan yung BO, di ba? Yan yung original kapag naka-horizontal ka. Yan yung original center of buoyancy. Pero mga bis, if iisipin nyo, di ba kapag magtitilt yan, dapat yung center of buoyancy natin is mapunta sa mapunta sa right side. Kasi di ba, yung majority ng water is pupunta sa side na to. Parang magtitilt nga siya, mas marami yung nasa side na to. So, yung heeled, kapag nag-heeled or tilted center of buoyancy is malilipat along dito sa right. So, at this right side. Okay? So,
lilipat niya dito at the same horizontal distance. So, siguro, dito yan. Let's say, ano lang natin, denote lang natin, i-assume natin na andyan yan. I'm sure na papuntang right, pero I don't know where. Dito yan, dito. Pero i-assume lang natin na andyan muna. So, let's name that BO prime. So, itong BO, that's the original center of buoyancy. Itong BO prime, that's the heeled center of buoyancy. Okay, so balik tayo sa definition. Ano daw itong metacenter ulit? It is defined as the point at which a vertical line through the heeled center of buoyancy. So, i-drawing muna natin tong vertical line through the heeled center of buoyancy. So, ano yung vertical line? Ito, yung vertical line through the the vertical line through the heeled center of buoyancy. So, from the heeled center of buoyancy, gagawa daw tayo dito ng vertical line. Okay? So, ito yung heeled center of buoyancy, yung BO prime natin, which crosses the line to the original center of buoyancy. So, yung ibig sabihin yan is a line connecting BO tsaka G. Okay? Medyo hindi clear ng masyado yan. Pero, ayan. Ito yon. So, yung crossing point daw nila, this point, yan yung tinatawag nating metacenter. Okay? Now, balik tayo sa original case. Sa original case kasi natin, itong BO tsaka BO prime, nag-coincide sila. Diba? Kaya, they lie on the same plane, parang nakaparallel sila, nagkapatong lang sila. So, inassume agad natin na yung M is just above BO. Okay, so gets ba yan? Gets ba yan? So, I hope gets yun, no? Ito yung BO, heeled center of buoyancy. This is the original center of gravity, and M, or the metacenter. So, same pa rin yung analysis natin dito, mga bis, no? This problem or this kind of situation will still use this formula, MBO. So, again, what is MBO? MBO is the distance from BO papuntang M. Okay, so take note of this, guys, ha. Ang distance na MBO is always above BO. So, metacenter is always above BO. So, kapag na-solve mo kung ano tong MBO, i-plus mo lang yan dito, pataas, andun yung value ng M or your metacenter. Yung pwedeng gumalaw dito is yung ating G. Okay? So, itong G natin, unpredictable yung location yan. So, depende yan sa given. So, itong G, pwedeng nasa gitna or pwedeng andito siya. Okay? So, dito, may explain natin yung stability ng isang object. Dito natin siya ma-determine kung stable ba yung ating boat or hindi. Bakit ganon? Okay? So, ikwento natin kung bakit ganon yung mangyayari. So, blue, hindi pa natin nagagamit. Okay. So, dito sa no tilt, walang problema dyan. Pero kapag may tilt, dito tayo magkakaproblema. Okay. So, isa-isahin natin. Ano ba yung ibig sabihin ng ng center of buoyancy, yung new center of buoyancy? 'Di ba? Ito yung actual na center of buoyancy. Ano ba yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin lang nito yung buoyant force na nag-a-act dito sa ating yung buoyant force, 'di ba? Yung buoyant force na nag-a-act dito sa ating boat is directed to that position. So andyan yung buoyant force, okay? Andyan yung buoyant force. Sa center of gravity, mga bis, sa center of gravity, nandun nakadirect yung weight ng buong ship. And dito yung weight ng buong ship. So, ulitin natin. Sa center of buoyancy, sa actual, sa heeled center of buoyancy. Kasi ito yung actual. Parang kapag naka-horizontal kasi andito yan, pero nang tinilt mo, syempre, na-transfer siya at to this point. Itong BO prime, dyan naka-point yung ating buoyant force. Dito naman, sa ating center of gravity or sa G, dyan nakatutok yung ating weight ng buong ship. So, gets yun na? So, kapag i-analyze natin to, actually meron pala tayong dalawang force lang na nag-act dito. So, buoyant force tsaka weight. So, kapag ganito yung arrangement, di ba? Makikita nyo if yung arrangement natin is, andito yung BO, andito yung G, andito yung M, tapos andito yung BO prime. Kapag ganito pala yung arrangement natin, mga bis, no, we can conclude na stable yung ating boat. Bakit natin masasabing stable? Okay, so kung mapapansin natin, mga bis, yung magagawang moment nitong weight tsaka buoyant force is a moment turning like that. So, ano yung mangyayari kapag yung moment natin is ikot ng pagganon? Di ba parang ibabalik niya lang sa dati? O di ba sana all bumabalik sa dati? Yan, parang ibabalik niya lang yan sa dati.
Gets ba? Gets ba? If that is the condition, di ba? If that is the condition, babalik siya sa dati. Pero, what if hindi yan yung positioning ng ating BO, G, tsaka M? So, gawin natin yung isa pang condition. Okay, so paano kapag hindi ganito yung condition? Let's say for example that the G, okay? Yung ating G is dito pa sa taas. Kunwari lang for example lang, yung G natin is nasa taas ng M. Okay? What if nasa taas ng M yung ating G or the center of gravity? Ano yung mangyayari dito? 'Di ba yung weight is andito? Guys, take a look Yung weight andito. So, if we would analyze this, ano yung moment na maki-create ng BF tsaka weight? 'Di ba yung moment na maki-create ng mga yan is ikot siya pag ganun? So, if the center of gravity is above the meta center, ikot siya ng pag ganun. So, anong mangyayari sa boat natin? 'Di ba mas lalo pa siyang magiging unstable? Lulubog siya, 'di ba? Gets niyo ba yung mangyari? Parang iikot to pag ganun, iikot siya pag ganun. So, lulubog siya. Kapag ganito yung condition, ang tawag dito is unstable na. Unstable siya kasi lulubog technically, 'di ba? So, yun yung analysis nito. So, dito magkakaroon siya ng actually yung tawag dito is resisting moment 'Di ba resisting moment is ibabalik niya sa dati niyang sa initial condition. However, overturning moment, siya yung magpapa-overturn nitong ating boat. So, kapag ganito yung naging condition, edi lubog, di ba? So, let's try to summarize it. So, kapag yung arrangement pala is meta-center sa taas, tapos sa baba is center of gravity, tapos sa pinakababa is center of buoyancy. Kapag ganito yung arrangement, okay, stable yung ating boat. Pero kapag yung arrangement is nasa pinakataas yung center of gravity, tapos meta-center, tapos sa pinakababa yung center of buoyancy, wala, lubog, patay, unstable yung ating ship. Okay, so I hope gets yun mga bees, no? So basically, dyan lang naman umiikot yung mga problems natin dito sa stability of floating bodies. So board exam wise, mga bees, actually konti pa lang. Sa totoo lang, konti pa lang yung lumalabas sa topic na to and madali lang siya. Yung iba lang dito, sinasalpak lang sa mga sa mga objectives. Like for example, yung mga ganito. So, kapag yung meta-center is above center of gravity, magiging stable ba siya or hindi? So, ganun yung usually natanungan dito. So, I hope na gets yung concept dito kasi importante yun. Okay? So, ayan. Ano pa ba? I think okay na yan. Na-discuss naman na ng in-depth kung ano yung mga gusto kong iparating sa inyo. So, ayan, proceed tayo sa problems. Mga bees, no, nung nag-browse ako ng CRF, so parang ito lang ata yung nakita kong related dito sa stability of floating bodies. Parang isa lang. So, I'm not sure if talagang minsan lang siya lumabas or baka lumabas, di lang nalagay. So, the best thing is, aralin natin detail by detail, di ba? Mas magandang prepared ka sa lahat para, walang rason-rason, di ba? Panalo. So, pero sa problem na to, since mahaba-haba na explanation natin, isang problem lang isosolve natin. So, mag-explore na lang kayo sa ibang mga reference books. Ang dami dyan, guys. Okay? So, ayun. At least naibahagi ko yung concept. Yun naman yung mahalaga di ba? Okay. So, problem. Let's go. A barge floating along the Pasig River is in the form of a parallelepiped. So, parang rectangular na rin siya. Having a dimension of 10 by 30 meters by 3 meters. So, i-drawing natin yung ating barge. So, ang barge daw natin, guys, is, yan, let's say, 3D natin para suabe. Yun. Pak. Okay. Sabi, 10 meters by 30 meters. So, yung longer is 30 meters. Yung shorter width is 10 meters. Ang height daw is 3 meters. So, ito yung barge natin. When loaded, it has a weight of 4,500 kilonewtons. So, 4,500 kilonewtons daw yung total weight nito. Okay, di naman, total na to siguro, di naman sinabi. So, in this case, mas magandang i-drawing natin siya dito sa side na to, sa shorter side. Yan. Okay, so let's say ito yung water. And ito yung sinasabi ko, di ba, given. The center of gravity is located 4 meters from the bottom of the barge. Okay, so 4 meters from the bottom of the barge. So, di ba yung buong ito, this whole thing is 3 meters. Di ba? Yan. Yung buong yan, guys, 3 meters daw yan. Ngayon, niload ngayon, yung location ng center of gravity is 4 meters from the bottom of the barge. Wait, ibaba ko lang to para mas masa. Okay. Now guys, so sabi dito, yung location daw ng center of gravity
is 4 meters from the bottom of the barge. So, from here, let's go 4 meters up. So, syempre, lalampasan niya yung barge na. Andito daw yung G or yung center of gravity. So, pag ilalagay ko siya dito, this is around 1 meter. Okay, para 4 meters from the bottom. Now, assuming that the specific gravity is 1.01 of the water in the river, evaluate the following. So, draft, Okay, so kung titingnan natin mga bis, ano pa ba yung kulang natin? Di ba dapat malaman na natin yung BO, yung center of buoyancy. Pero in this case kasi mga bis, walang binigay kung ano yung draft. May binigay ba? Wala, di ba? Hindi binigay yung draft. Itong 3 meters is yung height mismo ng barge. Hindi sinabi kung ano yung draft. Pero pwede natin yung ma-solve, di ba? What is the draft of the barge? Yun naman pala, pinapahanap eh. So, to solve for the draft of the barge, basically, we will go back to sa concept ng buoyancy wherein the weight of this barge or the total weight of this barge is equal sa buoyant force. Kasi nga, lumulutang siya. So, the weight is 4,500 kilonewtons. The buoyant force is equal sa weight ng fluid displaced. So, that is equal sa volume. Ano ba yung volume nito? That is 30 times 10 times yung height na to. Diba? 30 times 10, yan yung fluid displaced. That's the volume of the fluid displaced. 30 times 10 times the height h. Then, we multiply here the unit weight of the water, which is 9.81. Don't forget, my given specific gravity, 1.01. So, from this, we can now solve h. Therefore, solving for h, dapat tama yung sagot natin. Divided by 30 times 10 times 9.81 times 1.01. Tada! Tama. 1.514. Okay? Yun. 1.5139. So, or 1.514 meters. So, okay. So, nakuha natin to. Next na gagawin natin is ilagay na natin dito para mas masaya. Yan. So, yung h daw na to is 1.514 meters. So, now, we can determine kung saan yung center of buoyancy, which is dito yan, di ba? Sa gitna mismo dito. Andyan yung ating tinatawag na BO. So, we can say na this distance papunta sa BO is kalahati ng 1.514. So, if kakalahatiin natin yan, that would be equal sa 0.7, ito decimal na nga lang, 0.76. Okay, so 0.76 yung height na to. Okay, so okay na lahat, di ba? Okay, punta na tayo dito sa question. Yung question ngayon dito is to find the metacentric height with respect to rolling in the barge in meters. Okay, so ayun pala mga bisno. I forgot to mention ano yung metacentric height. Okay, so metacentric height, take note of this. Nakalimutan ko kanina. Metacentric height. This is equal sa height from metacenter papunta sa center of gravity. So, yung distance from M papuntang G, the straight distance from your metacenter papuntang G, yan yung value ng metacentric height. So, yun po yung hinahanap niya dito. Okay? So, wow. Yun yung lowbat. Yun yung value ng ating metacentric height. Ngayon, ang problema natin ngayon, if yung metacentric height yung pinapahanap, is saan yung location ng M? So, di ba kanina ma-introduce na yung formula sa pag-solve ng MBO. MBO is basically I over volume of displaced fluid times cosine theta. Okay. So, with this formula, ito lang naman actually yung formula na kailangan nating i-memorize dito sa topic na to is MBO. Ang distance ng M from BO. Okay. So, let's try to solve this. First, using the second question, ang tinatanong kasi dito is with respect to rolling. So, if with respect to rolling, kung ito yung kung ito yung boat natin, with respect to rolling, dito yan iikot, di ba? Na-discuss natin yan kanina, rolling. Ibig sabihin, ito yung base natin, ito yung height natin. So, ano yung value nitong base? Ang base natin is 30, that's the longer one. Ang height natin is 10. So, from this, we can now solve the MBO. Diba? Dali lang yan. So, simplify natin. MBO natin here would be equal to base times height cube over 12. Ang volume of displaced fluid is basically, VDF pa rin yan. Ang cosine theta, since walang tilt, cosine of 0 is 1. So, 1 to. Okay? So, simplify pa natin to. Ano yung base natin? That's 30. Ano yung height?
height natin is 10, yun yung cube over 12. Ano yung volume ng displaced fluid? Basically, yung volume ng displaced fluid is 30 times 10 times ito. Yung height lang na to, 1.514. 1.514. Kasi yan lang naman yung lumubog na part. Okay, so ayan, calculate na lang natin yan. Okay, so yung makukuha nating answer is 5.504. Okay, so hindi pa yan yung final answer natin. And kasi this distance, 5.504, is only the distance from your BO papunta sa metacenter. Yung hinahanap natin is metacenter papuntang center of gravity. So ngayon, ilatag natin saan ba yung location ng M. So ayun, sabi ko nga 'di ba kanina, after nating ma-solve yung MBO, ang location ng M is always above your center of buoyancy. So from BO, we go upwards at 5.504. So around dito yan. Okay? Around dito, andyan yung metacenter mo. Okay? So mas mataas siya sa G kasi i-check natin. Check pala natin kung mas mataas siya sa G. So ano ba yung distance na to? So kung yung total nito, 'di ba yung total niya na na-solve natin is 5.504. If that is 5.504, then isubtract natin yung ano tawag dito, yung mga natitirang mga values. So bago yan, lagyan natin to ng dimension para mas madali. Okay, so lagyan ko pa to ng dimension. So from G papunta dito, that is 1 meter. Okay? So kung makikita natin, pwede nating ma-solve yung value ng distance height na to. Kasi yung total height na to is 5.504, di ba? 5.504. So we can subtract yung tatlong to para makuha natin yung distance na to, okay? Ang gulo ng ko, 'di ba? Ang gulo ng drawing ko. So 5.504 minus 0.76 minus 1.486. 1.486 minus 1 meter. So ang sagot natin diyan would be 2.258. So ayun. Tama ba? Ayun, tama. Malapit. Dapat, yun. So, siguro feel ko tama naman itong sagot natin. Baka nag-round off lang to o kaya pumunta siya ng 1.27. Ito, parang 2.26. So, ayun, malapit lang siya. So, i-redraw ko lang siya dito kasi parang ang messy, okay? Para mas maayos tingnan. Sorry na. Sorry. Ayun. So, lakyan ko nga to. Yan. So, ito yung boat kasi natin, mga bis. Oops. So, ito yung boat natin, mga bis. Okay, yan yung boat natin, mga bis. Okay? Ngayon, ang water line natin is around dito. Andito yung water line. 'Di ba? So, ibig sabihin, yung center of buoyancy is andito. So, ano yung distance from the center of buoyancy, BO, papunta sa ating water line? So, this distance, okay? This distance is 0.76. Yung total distance na to is 1.514. Ngayon, ilatag natin yung center of gravity. So, i-close ko lang to ha, para maganda. So, ayan. Ilatag natin tong G. So, yung G na yon is 1 meter above sa top nito. So, yung G na yon around andito, yan yung G. Ang distance na yon from dito to dito is 1 meter, di ba? Kasi 4 meters above eh. So, since yung buong ito ay 3 meters, yan, ang buong ito ay 3 meters, pwede nating mahanap kung ano yung height na to. So, yung height na to, 3 minus 1.514, ilagay ko na lang dito para mas maganda, is 1.486. Ayan, so gets ba yun? Ngayon, yung sinolve natin is MBO. That's the distance from BO papuntang M. So, from BO, we go up ng 5.504, siguro let's say around dito, andyan na yung M natin. So, this total distance is equal sa 5.504. So, to find this distance, which is the metacentric height, yun naman yung hinhanap natin, that would be 5.504 minus ito, minus ito, minus ito, we would have our answer which is 2.258. Ayan. Suabe, di ba? Okay, so I hope gets you, no? Medyo ano lang talaga siya, matrabaho siya sa pagda-dimension. Yun rin lang pala, isang mahirap din na part yun. So, dapat ma-designate mo ng tama kung ano yung ano. Okay? Gets ba? Gets ba? Okay, last question na tayo. Malapit na, mga bis. The metacentric height with respect to pitching in meters. So, basically, ano yung magbabago dito? So, yung magbabago lang dito is yung base tsaka height natin. Kasi yung mangyayari kapag pitching na yan, di ba? Kapag pitching, kung ito yung boat natin, kung yan yung boat natin, andito yung, kapag pitching yan,
dito yung ikot, di ba? Dito yung failure or dyan magiging unstable yung ating boat. So, ibig sabihin, ito yung magiging base natin, ito yung magiging height. So, height natin will be equal to 30, base natin would be equal to 10. Okay, so, for that, ito, papalitan ko na lang to mga bis, no? So, nakuha naman na natin to. Papalitan ko na lang yung mga given dito. So, ito magiging 10 times 30 cube over 12. Yung volume of displaced fluid, it will be exactly the same. Di naman yan mababago. So, ayan. Yun lang yung mapapalitan dyan. So, magiging 10 times 30 cube over 12 divided by 30 times 10 times 1.514. So, our answer is equal to, di ba, ang laki? Ang laki kasi 49.537.6. So, ayan. 49.5 na lang. 49.5 meter. Yan yung MBO natin. So, kapag papalitan natin yung distance na to, that is equal sa 49.5, no? Ang taas. So, kapag kukunin natin yung metacentric height, which is the distance from M towards G, itanggalin natin yan. I-minus na lang natin dyan yung 0.76 minus 1.486 minus 1. Ang answer natin dyan is 46.29 meter. So, I hope tama. Tantananan. Ayun, tama. Medyo may konting discrepancy lang, pero malapit, di ba? So, ang metacentric height natin, if pitching siya, is 46.4 meters. Okay? So, isang magandang palatandaan din yon mga bis. If nasa if nasa pitching ka, ang laki ng makukuha mong metacentric height as compared pag nasa rolling. Okay? So, I hope gets yun mga bis, no? Ayun. Sabi ko nga, if you want to explore other problems, maraming mga references dyan. You can search online. Marami kang pwedeng sagutan to improve further yung mga sinasagutan mo or refer to your review centers. Marami dyan. Okay? So, ayan, practice lang talaga mga bis. Walang solusyon. Kahit ilang, sabi ko nga, paulit-ulit, kahit ilang man yung panoorin mo, if di mo rin sinosolve by yourself, well, it will not reflect on the results. Okay? So, that's it mga bis, no? If you have some questions or clarifications or may mga gusto kong idagdag dito sa ating discussion, kindly comment down below and I will be very happy to answer that. Okay, so that's it. Muli, ako po inyong bubuyog na nagpapalala sa inyong maglakbay, mag-enjoy, maglaro, manaliksik, maging matinik. Jabi, out.